Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Araw ng Lunes, unang araw ng pagtatrabaho, kaya inaalay natin sa Panginoon ang lahat ng ating gawain buong isang linggo at nawa basbasan ng Panginoon lahat ng ating gawain at pinagkakaabalahan. Magbigay papuri sa Kanya ang lahat ng ating ginagawa. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat na Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumadami at lumalakas pa kaysa sa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at tumalib pa sila sa mga ito, at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila na mabagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, lungsod na tinanggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo naman dumarami at lumalaganap ang mga Israelita. Kaya't sila'y kinaapotan at kinatakutan ng mga Egyptyo. Dahil dito, pinahirapan ng mga Egyptyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Egyptyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng mga lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ng Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami salakayin ng kaaway na malupit,
Maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangayin ninyong agos, nanood sa karagata tuloy-tuloy na lunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natay ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayo nakalayad na ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan ay poon magmumula, pagkat itong lupa't langit, tangis siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko,
tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Parang kinokontra ni Jesus ang sarili niya sa mga pananalita niya sa ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Dumating siya para maghatid ng kapayapaan. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, baliktad ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya, naparito ako hindi para magdala ng kapayapaan. Narito ako para magdala ng tabak. At paglalaban-labanin ko, una yung magkakapamilya. Kaya nga, pagpakikinggan natin si Jesus sa ebanghelyo natin ngayon, parang sinasalungat niya yung kanyang sarili. Si Jesus ay talaga namang prinsipe ng kapayapaan. Talagang ang pinakaregalo ng Panginoon sa atin, kapayapaan. Pero bago natin makamit yung kapayapaan, dadanas muna tayo ng mga pagsubok. Ito ang pinupunto ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Pag tayo ay nagdesisyong sumunod sa Kanya, hindi palaging panatag. Merong mga pagsubok, meron ding mga kokontra. Merong hindi makakaintindi. Merong tutuligsa sa atin. At unang-una na yung kapamilya. Lalo na yung mga unang Kristiyano, hindi, sa simula hindi naman sila mga alagad ng Panginoon. Kaya minsan isang miyembro muna yung magiging Kristiyano. At dahil siya ay naging Kristiyano, maiiba ang pag-iisip niya, maiiba ang landas ng buhay niya, hindi na katulad ng dati. Kaya yung mga unang Kristiyano, nagkakaroon sila ng misunderstanding, di pagkakaunawaan, unang-una sa mga kapamilya nila. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, maglalaban-laban, magulang sa anak, biyanan sa manugang, sa loob ng tahanan, lalo na noon, ay nagkakaroon muna ng hindi pagkakaunawaan. Pero ang hamon ni Jesus ay mahalin siya ng higit kanino man. Kaya nga manatili lamang sa pagmamahal at paglilingkod sa Kanya. Kinalaunan, at ito ang nangyari sa marami ring mga pamilya noon, kinalaunan yung ibang mga miyembro ng pamilya ay naging mga alagad na rin ng Panginoon. Sa una lang, merong hindi pagkakaunawaan, merong salungatan. Pero kinalaunan, lalo na pag pinakita natin bilang mga tagasunod ng Panginoon na tayo'y nasa mabuting landas, na tayo ay nasa Panginoon, kinalaunan, maeengganyo, maiimpluwensya, mahahawan natin yung iba sa ating Panginoon. Nangyayari rin naman yan sa atin ngayon. Dati, yung mga dati nating kabarkada, simula nung naglingkod tayo sa simbahan, ay hindi na natin sila nasasamahan ng katulad ng dati. Naalala ko yung aking unang parokya, nagkikwento yung mga lay ministers sa akin. Sabi nila, noon, Father, nung hindi pa parokya itong aming lugar, tinatawag kaming Saturday Club. Kaya sila Saturday Club, kasi pag sumapit na ang araw ng Sabado,
inuman na sila. Sila yung grupo na nag-iinuman. Alam naman natin, libangan ng mga tao, inuman, tawanan, bidyoke. Wala pang bidyoke nun. Pero Saturday club sila. Pero kinalaunan, lalo na nung nagkapare doon sa lugar na yon at kinalaunan naging parokya, nung isa-isa silang mga naging lay minister, naging isa-isa sila naging miyembro ng grupo ng simbahan, yung iba naging charismatic, yung iba naging ME, at iba pang mga grupo na bago yung kanilang Sabado. Hindi na sila yung dating Saturday club na ang inaatupag, inuman at iba pang mga bisyo na bago. Pero hindi naging madali. Siyempre, hindi naman sila lahat naging lingkod ng simbahan. Isa-isa. No, kaya merong mga hindi nakaintindi, merong hindi nakaunawa. Siyempre, kailangan iwan mo yung barkada mo para sa Panginoon. At siyempre, sa mga kabarkada natin dati, parang hindi mabuti yon. Kaya pagka nagdesisyon tayo para sa Panginoon, sa una merong konting gulo o di pagkakaunawaan. Ito yung sinasabi ni Jesus, naparito ako para guluhin kayo. Kasi pagka nagdesisyon tayo sa Panginoon, talagang mababago tayo ng landas. Hindi tayo susunod sa agos ng nakararami. Sasalungat tayo. At dahil dyan, merong sasalungat din sa atin. Merong tatanggap, merong hindi tatanggap, dadanas tayo ng pagsubok. Kaya itong mga salita ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, paalala niya sa kanyang mga alagad na isinusugo niya noon. Huwag kayong mag-expect na magiging madali ang misyon ninyo. Hindi porkit pupunta kayo sa lugar na ito, ipapahayag ang salita ng Diyos, tatanggapin kayo. Maraming hindi tatanggap at tutuligsain kayo, sasalungatin kayo, pero manatili kayo sa akin. Kaya sabi niya, ang magmahal ng iba ng higit sa Panginoon, hindi karapat-dapat sa Kanya. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, siya ang prioridad. Kaya kahit sinasalungat siya ng mga kapamilya niya, prioridad niya ang Panginoon. At ang kanyang misyon, maakit niya. Yung kanyang mga kapamilya, yung kanyang mga kaibigan, sa Panginoon. Kaya nga sa una, hindi madali, hindi smooth. Pero kinalaunan sa grasya ng Diyos, lalo na pagka nabuksan ang isip ng iba, pagka nakita nila ang Panginoon talaga, ang ating buhay, doon magkakaroon ng tunay na kapayapaan. At ang mga naglilingkod sa Panginoon, kahit sinasalungat ng iba, maaring sa panglabas, walang kapayapaan, pero sa puso natin, kahit sinasalungat tayo ng iba, merong kapayapaan. Kaya nga, manalig at maging tapat tayo sa Panginoon. Sa unang pagbasa natin, dumanas din ang mga Israelita ng pagsalungat habang sila'y nasa Ehipto. Nagsisimula tayo sa aklat ng Exodo sa araw na ito. Susundan natin yung kwento ng mga Israelita, bayan ng Diyos sa ibang bansa sa Ehipto. May kita natin yung pagdaraanan nilang hirap, aalipinin sila, aapihin sila. Pero ganun talaga, pag tayo ay nasa Panginoon, asahan na natin yung maraming mga pagsubok, mga hamon, mga pagsalungat ng marami. Pero ang linawin natin sa sarili natin,
na mananatili tayong tapat sa Panginoon. Anumang hamon ang harapin natin. Sa hirap at sa ginhawa, sa Panginoon tayo. Hindi tayo titigil ng paglilingkod sa Kanya kahit salungatin tayo ng lahat ng tao. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ating itugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Tahimik nating idalangin ang ating mga pangsariling kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal. Alalahanin din natin ang mga kababayan nating nasasalanta ng masungit na panahon. At ipagdasal natin ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid. Panginoon, patatagid mo kami sa gitna ng mga pagsubok at mga pagsalungat dahil kami ay naglilingkod sa iyo. Naway manatili kaming tapat sa iyo hanggang huli. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love fill the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.